Ngayong tag-ulan, problema na naman ang pagdami ng kaso ng dengue, lalo na sa mga bata. Sa ilang probinsya, nakakabahala na raw ang mas mataas na bilang ng mga kaso ng dengue ngayon kumpara nung isang taon. May report si Sherry Ann Torres. Bago pa man magtag-ulan, dumoble na ang bilang ng tinamaan ng dengue sa Bataan mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon kumpara noong 2011. Kaya naman puspusan ang kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa dengue. Wala na po siyang panahon. Any time of the day po, nandiyan yung dengue mosquito na kumakagat. Sa Ilocos Norte, mahigit 70 na raw ang naitalang kaso ng dengue mula noong Enero. Isang batang 6 na taong gulang na ang namatay. Isa na rin ang binawian ng buhay dahil sa dengue sa lalawigan ng Davao del Sur, habang mahigit 200 na raw ang nagkakadengue roon. Sa North Cotabato, aabot na sa 600 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Mayo ng taong ito, halos doble sa bilang noong nakaraang taon. 4 sa kanila ang namatay. Para iwas kagat na lamok, tinuruan ng mga guro sa Binalonan, Pangasinan kung paano gagamitin ang mga ovicidal larvicidal trap o OL trap na ipinamahagi ng Department of Education. Naglalaman nito ng tubig kung saan nangingitlog ang mga lamok. Namamatay naman ang mga itlog dahil sa inihalong pellets sa tubig. Ngayon, nagbibigay na kami ng mga paraphernalia for all classrooms in the division. Dapat mayroong ganon para pangitlogan ng mga lamok. Sa Santa Barbara, Iloilo naman, anti-mosquito cream ang ipinapamigay sa mga estudyante. Gawa ito sa katas ng dahon ng neem tree na epektibo umanong pantaboy sa lamok na nagdadala ng dengue virus. Babayuhin nila ang dahon ng neem tree at sasamahan ng coconut oil at iba pang sangkap. Ayon kay Assistant Secretary Eric Tayag ng Department of Health, napatunayan ngang may taglay na sangkap ang neem tree na nakapagtataboy ng mga lamok. Pero kailangan pa raw itong i-isolate o ihiwalay sa iba pang sangkap ng puno. Marami raw kumpanya nagsasabing tagumpay sila sa pag-isolate ng naturang ingredient. Pero sa pagkakaalam daw ng DOH, wala pang nakakagawa nito. Sherry Ann Torres, GMA News.